Good morning! Happy Tuesday, guys! And thank God, it's Tuesday! Ayan, wala lang. Naiba na yung kasi ni Heinz ngayon, yung rest day niya. Kaya dito lang ako sa bahay. Hindi ako nakapag-vlog kahapon. Medyo bluish yung ilaw sa front cam ko. Hindi ko alam kung bakit. Ay, bluish siya. Ang weird. Ayan. Dapat pala dito. Dito banda. Ayan. Ang tawag dito, hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi bedrest ako dahil kahapon nung pinilit kong kumain ng, bigla akong crave yung bigla akong, wait nga yung ilaw, ayan, bigla ako kasing crave yung cheesy mussels, tapos andito na siya, nakadalawang subo pa lang ako or tatlo, parang ayoko na. Tapos, parang yung pagkakain ko nun, parang sumama yung pakiramdam ko, na hindi ko maintindihan. Parang hindi siya tinatanggap ng system ko. Wait lang, nag-iba-iba yung ilaw. Ang weird! Ayan, nagsalamin ako kasi sumasakit nga yung ulo ko dahil siguro sa mata ko rin. Ayun, ang tawag ito. Ayan, okay na siya. Parang nag-automatic bluish siya, no? Ayan, no? Anyway, ayun nga, pagkakain ko nung biglang sumama yung pakiramdam ko maghapon, sabi ko ayoko nang lumabas, sumakit yung ulo ko, kunik-anik na. Tapos wala, nagpahinga lang ako buong maghapon, at least nakapagpahinga ako, 'di ba? Tapos after that, buti si Heinz may dalang pera, siya na bumili ng mga kunik-anik ko, mga kailangan ko, nag-grocery nga daw siya sa 7-Eleven biglaan. Kasi nga hindi talaga ako makalabas, as in ayoko nang piliting mag-drive, ganyan. Tapos nung gabi, yun, sinuka ko yung kinain ko. Tapos naging okay na ako. Tapos parang wala pa rin akong appetite. Yung iba daw, 6 months pa daw bago magkaroon ng appetite. Kaya imagine niyo sa January pa ako, if ever makakain ng maayos. Pero sana naman hindi. Sana bumalik na rin yung appetite ko. Kasi magsi-second try na ako bukas. Yay! Thank God! Sobrang happy ako kasi nalagpasan ko na yung stage na critical stage, and pagpe-pray na lang natin na healthy yung baby, okay yung development niya. Alam niyo yun, kahit na feeling ko wala akong nutrition na nakakain. Pero fruits naman is okay daw. Tsaka importante may vitamins, ganyan. Pasensya na sa itsura ko. Nag-shower lang kasi ako kagabi, hindi ako nagbasa ng ulo kasi nga, as in, wala, tinatamad din talaga ako. Basta importante naman na magbabasa ako ng hair mamaya, maliligo talaga ako. Kasi kahapon, nagbasa katawan lang ang inano ko. Tsaka ayoko rin yung totaling, kahit tamad na tamad ako, ayoko yung totaling walang gagawin. I mean, hindi man lang mag-shower. At least shower man lang, okay na yung hair. Kasi yung hair, pwede mo namang itay siya. Or itali na lang, 'di ba? Okay na yung ganyan. Pero yung katawan, kailangan talaga, as in, dapat masabunan in yung face. Ayun. And, sobrang papasalamat ako kasi nawawala na siya. Feeling ko, lang siya, rashes lang or allergy na part lang siya ng first try. Kaya tiis-tiis lang, natutuyo na. Hindi to, wala lang. Sa part na to, wala na. Unlike before, grabe, sobrang worst talaga. Ayun, so hindi ko alam kung gusto ko sanang gupitin yung nails ko. Kaya lang sabi ni Heinz, pedicure na lang daw ako. So, kailangan kong bumili ng face mask. O nga, para matanggal na rin yung mga yung mga dead skin ko dito. Ang titigas na, tsaka minsan makate siya. Kasi nga nasanay yung pa ako na, sana yung kuko ko, na nalilinis siya, 'di ba? Ayun, hindi ko alam kung mamaya dadaan ako doon. Nagpa-deliver na lang pala ako ng KFC, chicken, tsaka ng fries, mayonnaise, mga ganyan. Wala lang, gusto ko lang, na-miss ko lang yung mga ganong food. Sana tanggapin siya ng system ko. Ang hirap. Pero okay na to kaysa yung maghapon akong suka ng suka, ganyan. Okay na yung walang appetite. Dahil madali naman mag-adjust. Kung ano naman meron dito, yun lang. Kasi saka parang na-adapt ko yung pagkain ko before na parang madalas akong kumain mayat maya. Pero hindi siya masyadong marami pa unti-unti, pero mayat maya ako makain. And nga pala guys, namatay na pala yung tito ko, si Uncle Chuck. Alam ko na-meet niyo yun, yung hubby ni Tita Beck, cardiac arrest. Pero sabi nila, bawal daw ang buntis sa patay, dumalaw sa patay. Hindi ko alam yung explanation kung bakit. Pero ayaw ako papuntahin nila mama. Tsaka yung ibang tita ko, sila Tita Des, hindi ko alam kung bakit ayaw nila papuntahin.
Dahil daw bawal ang buntis. Ewan ko, bakit ba? PM nyo nga ako, guys. And pasalamat pala ako sa mga nag-PM sa akin na nagpapasalamat dahil na ano daw sila, na-inspire daw sila dun sa dun sa post ko na mga gustong mag-anak na hindi pa nagkakaanak, or gusto sundan yung baby, ganyan, or lalo na sa mga nape-pressure like ako noon. So, sabi ko nga sa kanila, ginamit lang ako ni God ng way, ginawa niya lang akong way para i-remind sa inyo na relax lang kayo, wag niyo madaliin yung bagay-bagay kasi si God may purpose yan. Imagine niyo na lang imagine niyo kung ako before kami, may mga bayarin pa kaming monthly sa kotse, tapos nabuntis ako. Ang hirap, 'di ba? Parang maintenance ko pa sa milk, sa vitamins, etc. etc. Sobrang hirap, sa babayad pa kami monthly. Kaya si God magaling kasi 2 months na lang matatapos na yung car. I mean, yung nabuntis ako, 2 months na lang katulad nga, matapos na siya ilang days na lang. So, diba, timing talaga. So, mapoprovide ko yung needs ng baby ko. And wants ko rin ng or needs ko rin kasi need naman pagkain. Kaya, sobrang ma-amaze ka na kaya pala hindi binigay last time, no? Dahil ganito, ganyan, marami pang bayarin, etc. Ganyan. Pero ngayon, pag binigay ni God, ma-appreciate nyo na and maiintindihan nyo kung bakit niya ngayon binigay. Kasi, meron siyang purpose and syempre siya magpo-provide niyan and hindi kanya pababayaan. Kaya, ibibigay niya in His time talaga. In His perfect time, guys. Kaya, chillax lang. Kaya sobrang happy ako kasi nga, ang dami nag-PM sa akin na, biglang out of nowhere, pwede ko naman isama yun sa video ko. Diba? Pero sabi ko, hindi, gusto ko gumawa ng separate video kasi marami rin ako mga friends na gusto na rin nilang mag-baby, ganyan, nagtatanong sila, anong ginagawa ko, ganyan. Pero tsaka, ako kahit papaano, gusto ko rin naman maka-help kahit man lang tips or kahit ano man lang, 'di ba? Para sa inyo. So sobrang happy ako and thank God, praise God sa mga pinagsasabi niyo about sa mga magandang feedback about dun sa ginawa kong video. Kaya ayun, chillax lang and huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil lahat yan, mas maganda yung mag-aantay tayo kasi minsan pag minamadali natin yung mga bagay-bagay, parang hindi pa rin tayo makontento and parang may kulang. Maganda yung inantay mo talaga siya and alam mo yung purpose ni God, kaya mas okay yun. Ayun lang, dami ko lang sinabi. Ayun. And thank you so much din sa mga nag-comment sa akin sa post ko about dun kay Hein sa sobrang kasi naman nung gabi daldal ko. But anyway, okay lang yun, minsan lang naman yan. Tawag ito, nanood kasi may nag-share nung kabit versus wife, tapos ang tapang-tapang pa nung kabit. Parang sabi ko, naku, pag sa akin nangyari yan, parang hindi lang yun yung gagawin ko. Tapos parang na-appreciate ko si Heinz bigla kasi minsan, alam nyo ba, ang sama-sama ko talaga. Alam ko may nakabasa na ng post ko. Pero minsan, saka sa mga hindi ko friends or hindi nagpo-follow sa akin sa Instagram, share ko dito. Kasi 'di ba minsan parang iba yung hormones natin. Hindi naman selos eh. Pero iba kasi yung selos sa nakikita mo talagang may mga girlalush or mga desperadang girls na nagpapakit lang. Kasi hindi mo rin may iwasan talaga, 'di ba, na may mga ganun. Kaya sabi ko, na-appreciate ko si Hens kasi pag on time yan umuwi, tapos pag ini-invite siya, hindi talaga siya sumasama. Pag hindi work-related din naman, hindi mo talaga yan mapapasama. Mas gusto niya umuwi ever since. Sabi nga niya kung dati na mag-boyfriend-girlfriend tayo, mag-asawa tayo, excited ako makasama ka. What more ngayon din daw na magkaka-baby kami and buntis ako. Alam niyo yun. Kaya napapasalamat ako kasi parang na-appreciate ko yung asawa ko dahil nga minsan apaka-moody ko. Or minsan sabihin niya uwi niya gantong oras tapos madedeli lang siya ng 30 minutes kasi nga syempre wala lang. Iba kasi yung hormones ko. Minsan hindi ko maintindihan na ba't di mo natapos yung ganyan. Parang parang natatampo ako agad kasi nga nasasanay ako na alam mo yung para talagang siya na yung sa lahat mo, parang, basta iba, hindi ko ma-explain, pero nasanay kasi kami na super close kaming dalawa, kaya parang may konting changes lang, pero ngayon naiintindihan ko, syempre kasi marami siyang responsibilities, and lagi kong sinasabi sa inyo na,
kasama 'to sa goal namin yung kung asan siya ngayon. Kaya sabi namin, yung mga changes na tatanggapin at i-accept namin kasi yun talagang reality and siyempre yun yung source namin and yun yung binigay ni God na source namin para i-bless kami, 'di ba? So siyempre mag-a-adjust. Kaya lang minsan talaga may topak ako kasi buntis ako tapos siyempre may nababasa ka ng mga pa-cute-cute diyan na alam mo yung mga tanong na pa-cute, di naman work-related. Okay lang kung work-related eh. Pero kung hindi, yung mga pa-cute-cute lang, parang 'di ba kung kaya mo nang i-avoid na, 'di ba? Para hindi na maulit or kung ano man. So minsan sabi ko nga sa post ko na guilty ako kasi asawa ko sobrang natataranta umuwi, on time naman pag sinabi niya, tapos di siya pala sama. Hindi na siya buhay binata in short. Kasi 'di ba may mga ganyan na kahit may asawa na, may anak na, sumasama pa rin sa mga single-single na nag-overnight or kung ano man. Alam niyo mga ganong bagay na parang 'di ba? Kaya sabi ko nga pasalamat ako kasi iba yung communication namin ni Hines, iba yung pagsasama namin, parang hindi namin kaya mag-overnight na hindi kami magkasama or umalis na hindi kami magkasama. Yung parang ganun. So, kaya, tas minsan sabi ko, nag-guilty ako kasi feeling ko, ginajudge ko siya agad na parang hindi ko pa narinig yung explanation niya. Ang dami ko nang sinasabi. Parang ganun ba? Kaya sabi ko talagang sobrang papasalamat ako dahil hindi niya rin ako, since 2008 until now, sabi ko, hindi niya ako binigyan ng issue ng mga third party na yan or kung ano man. Never ako nakipag-away sa mga, alam niyo yun, mga ganun. Kaya minsan talaga nagigilty ako na sabi kong bait-bait ng asawa ko pero ako maldita ko minsan lalo na ngayong buntis ako. Iba talaga yung hormones guys. Malalaman niyo yan sa mga hindi pa nabubuntis. Pag nabuntis kayo, sasabihin niyo sa mga kung hindi pa kayo buntis, makakita kayo na sobrang OA na buntis or iba siya. Grabe, pag andun kayo, malalaman nyo na, oo nga, no, iba pala talaga. Kasi grabe talaga, I mean, ang bilis kong mainis, konti ng pasensya ko, ang dali kong umiyak, iba, parang hindi naman ako to, oo, mababaw luha ako, pero iba ngayon, kasi yung, pag naiyak ka, gusto mo talaga siyang humagulgol, hindi lang basta tululuha mo, iyak ka talaga, sobrang, gaganon ka talaga. Basta, kaya sabi ko, sobrang thankful ako, kasi, talagang na ano namin, yung relasyon namin, hindi naman ako nagyayabang guys, pero, nagpapasalamat ako kasi, ever since hindi kami sanay na na gano'n, na marami kaming friends tapos biglang ako aalis. Imagine mo na lang guys na mag-asawa kami tapos ako makikipag-overnight pa ako. Syempre pag may asawa ka na, iba na kasi consider mo siya as one na kayo. So, hindi na kayo pwede iwan mo lang yung asawa mo tapos ikaw mag-aalis-alis ka kasama yung mga single mong friends or kung ano man. 'Di ba? Parang hindi na yun proper. Kaya pasalamat ako hindi kami gano'n. Hindi rin gano'n yung asawa ko. As in, iba yung level of thinking niya, iba yung focus niya, talagang iba yung priority niya, ako, tsaka yung magiging baby namin ever since. Kaya nagpapasalamat talaga ako na ganun. Kaya nung napanood ko yung kabet versus wife, parang gigil na gigil ako. Mga ganyan talagang babae na, tsaka hindi ba nila alam? Tsaka sabi ko nga, iba rin talaga kapag legal wife ka. Alam niyo yun? Iba kapag pag secured ka, pag kasal ka, kasi may laban ka. Unlike pag naloko ka ng jowa mo, hindi naman kayo kasal, anong habol mo kahit ba may anak ka eh. Kahit may anak kayo, parang hindi pa rin ganun ka strong yung, alam niyo yun, yung foundation niyo or yung, ano ba tawag doon? Basta hindi pa rin ganun ganun pa rin yung hawak mo kahit ni anak ka, tapos di naman kayo kasal. Mahirap yun. Kaya, mas okay talaga guys na secured kayo if ever, or hindi ko naman sinabi na manloloko yung asawa mo or kung ano man para if ever lang kasi hindi man talaga maiwasan kasi tao lang din naman tayo pero pag si God nga nasa center ng relationship natin talagang 100% possible na hindi talaga magloloko yung asawa mo, iba yung level of thinking niya, iba yung focus niya. Pero syempre 'di ba, iba pa rin talaga yung pag legal wife ka kasi pwede mong kasuhan, may habol ka, pwede kang, 'di ba? Yun lang yung advantage kapag kasal ka kasi iba talaga guys. I mean, pwede ka talaga makipaglaban and pwede mong kasuhan agad-agad pag may proof ka rin naman. Pero pag-pray na lang din natin na
iwasan or maiwas na lang sila sa mga ganyan tukso-tukso, 'di ba? And lagi natin pag-pray yung mga asawa natin na wag magpa ano sa mga temptations, yung mga ganun. Basta pag-pray lang yan, and importante naman trust lang in si God yung ano. Pero sabi ko nga, may sobrang 100% ako tiwala kay Heinz. And sabi naman ng mga iba, nakitang-kita naman nila kung paano nag-submit si Heinz sa akin. Pero syempre, may tiwala ako sa asawa ko, sa paligid. Wala ako masyadong, alam niyo yun, hindi naman sa hindi ako kampante, pero alam niyo yung ibig ko sabihin. Kasi iba na talaga ngayon. Pero yun nga lang, iba lang talaga. Like ko sinasabi, kapag legal wife ka, iba talaga, as in, malakas din loob mo. Dahil, di ba, syempre, legal wife ka yan. Like, pag hindi, wala ka rin magagawa. Kasi wala, mahirap din naman. Pero again, I have nothing against naman sa mga hindi kasal. Pero may mga masuswerte din naman na hindi, siguro may kanya-kanya tayong dahilan na kung ba't di pa tayo nagpapakasal or kung ano man. Pero, syempre, iba-iba pa rin yan. Maswerte na lang din yung mga hindi pa nagpapakasal, may anak na, or di pa sila nagpapakasal, wala pang anak, na sobrang tinunang ng asawa nila. Or, hindi asawa pala matatawag dun kasi di pa kasal, lang boyfriend nila. So, ayun. Pasalamat na lang tayo, and ganon. Syempre, hindi naman lahat, diba, na hindi pa nagpapakasal ganun yung asawa. Maswerte na lang talaga yung mga matitino na hindi pa kasal, matitino yung mga lalaki, 'di ba? And syempre yung mga girls din naman, 'di ba? So ayan. Kaya yun lang yung masasabi ko ngayon. Pasensya na napakadaldal ko. Wala lang kasi ngayon lang parang ewan ko ba't ko rin ito nasabi, pero siguro may purpose din kung bakit ko nasabi. Kaya pagpasensyahan nyo na ako, medyo madaldal ako. Minsan, gusto ko lang mag-share sa inyo. So, ayun lang guys. Mamaya na nga ulit, antayin ko na yung food ko. Ngayon na lang ulit ako nag-KFC. Heinz Tomato Ketchup na pala yung ano nila. Ketchup nila. Fairness. Ang daming ketchup. And ito yung, wait lang. One piece. Ang dami pa ng gravy. OA naman sa gravy to. Isa lang in-order kong extra. Ayan, kain. Hey guys, ayan, naalis na pala ako. Pupunta ako ng ATC kasi kailangan ko ng mag-grocery. Wala nang super empty na yung ref namin, kaya si Heinz, kasi diba hindi ako nakaalis kahapon, kaya si Heinz napilitan bumili sa sari-sari store dito, tsaka sa 7-Eleven kahapon. Kaya sabi ko ngayon, kailangan ko talagang lumabas. Ayan, so, tsaka gusto ko ng melona. Inis pa ako kanina, inubos ni Heinz yung chocolate na gusto ko kahapon, yung biskuit na binigay sa kanya. Kala niya kasi hindi ko pinapansin. Kasi ginagawa kong dessert yun once a day or twice. Inubos na pala niya kagabi. So, hanap ako ngayon sa Metro. Ayun, good news pala dahil sa PhilPost or EMS, kapag below 10K yung pinadala sa'yo, hindi ka magbabayad ng tax. Unlike before, diba? Although, hindi naman ako nagbabayad ng tax kasi yung mga kinukuha ko naman before, mga gifts, and then, kilala naman ako doon. Pero, yun lang, good news. Kasi minsan, hassle pa yung mag-aantay ka, ito-check pa yung loob ng package mo, ganun. Kaya, sobrang happy ako kasi may kukunin ako, may na-expect akong 2 packages from Sweden, tsaka isa US. Kasi nga sila, sis Lovely, padalan ako ng, damit, tsaka, pang baby na. Tapos, yung isa naman, puro Palmer's, pampawala ng pampa-avoid ng stretch mark. Sana effective. Ang dami niyang pinadala sa akin. Thank you, sis. Nakalimutan ko yung name kasi sobrang dami kong kausap. Mamaya, shoutout ko yun. Thank you so much kasi nagulat daw siya sa price dito ng Palmer's. Buti na lang hindi pa ako bumibili kasi nga pinag-iisipan ko pa dahil nga sabi ko, 500 plus kung gagamitin ko to every month. Parang ang bigat nga, kaya nagbumili akong virgin coconut oil kasi sabi rin naman nila, mas okay daw natural. Pero, yun, nagpapasalamat ako kay sis. Wait lang. Ayun, thank you so much, Abby Rojas, sa pagpapadala sa akin ng 5 Palmer's ata yun. Mayroon siyang parang lotion, tsaka may parang butter, something yon. So, thank you so much, sis Abby. Kasi sabi niya, grabe sis, ang mahal dyan. Hindi ko alam kung magkano sa US, pero dito kasi 500 plus, diba? Tapos isa lang, ang liit-liit pa. Tapos yun lang naman. Siguro doon mura, kaya
sobrang papasalamat ako kasi sa napaka-supportive nyo sa akin. And syempre blessing yun, malaking bagay din sa akin. Maraming salamat sa'yo, sis. And dun kay sis Lovely and Lovejoy. Thank you so much kasi ever since talagang lagi sila nagpapadala pag birthday, Pasko, nakakatuwa. At lalo na ngayon, dahil magkakaroon nga ako ng baby, meron na, yun ang sila ang unang, magbibigay sa akin ang tawag dun? Nung full suit na ng baby, tas may 3 socks pa ata, tapos may may bonnet. Nakakatuwa. Kaya sobrang thank you sa inyo. Bili akong 2 buko tsaka 1 crab egg sa Patdog. Hey guys, ito si Heinzer. Kailangan kong kumain ng something na malamig na matamis dahil nasusukan na naman ako. Gusto ko melon na. Sa punta ko yung metro and then mag-grocery na rin kami. Ano ba yung mukha? Dito yung binili ko online. Yung, ano ba? Gel? Bourbon ba? Something. Ang mahal ng orange dito, kaloka. Sabi niya, kuha daw ko ng Yakult. Ayan. Grabe ka, nililito mo sila. Ito pala, nahanap ko pa siya. Anong flavor? Mango. Gusto ko eh. Hey guys, nagpalit na ako ng pangbahay. So, good night na. Bukas na lang. Hello everyone. Thank you so much for Kinis na mukha, oh. And hi pala sa nag-Viber sa akin. Thank you so much. Basta bukas na ako ibigay ng iba pang advice dahil sobrang haba ng vlog. Bukas na lang. Good night and thank you so much for watching.